na ang talaga ng project aral is to cater yung learning loss ng mga estudyante. Kasi di ba remember, meron tayong ilang taon na pandemic wherein ang mga estudyante ay more of modular type lang ng exam, ng mga activities and all. So, dahil doon, most probably nagkaroon ng gap pati sa reading ng mga estudyante. So, kaya hindi siya, kumbaga kaya hindi siya ganun na practice yung mga reading skills ng mga estudyante. So, ang aral ay nagra-run siya. Actually, kung ang base natin ay yung module, meron kasi siyang workbook wherein merong 4 weeks sa Filipino and then 4 weeks din sa English. So actually, kami ay nasa week 2 or week 3 na ng English. So tapos na ang ating Filipino. Kumbaga lahat ng identified struggling readers namin sa Filipino, nakita na namin siya ng mga previous month. Actually, we started September 2023. Parang, if I'm not mistaken, September 22. Parang ganun. So, lahat ng teachers ng English and Filipino and even other subject teachers, umattend kami ng training, mass training dito sa 13, sa district ng 13, para maturuan kami kung paano yung proper process ng pagtuturo sa mga estudyante. Kailan po nag-start yung sa September 24 siya 22 actually siya nag-start. Tapos, parang nag-end siya this November lang. Although 4 weeks kailangan na matapos. But then, dito kasi sa school, very busy talaga ang school namin. Maraming mga activities na ginagawa dito na puputol yung time namin. Pero we make sure na talagang pinatapos namin yung weeks na yun. So, kung sa iba, one of our best practices ay yung minove namin yung oras ng aral. Kasi before, or yung sa napag-meetingan namin before, ang aral talaga ay ilalagay namin ng 3 to 4 p.m. Pero dahil nga meron kami history na yung intervention namin ay 3 to 4, medyo pagod na yung mga estudyante. So, kinausap namin ng principal na why not ma'am, gawin natin siyang 7 to 8 p.m. with Monday hanggang Thursday. So, nakasanayan na ng mga bata na attendees ng aral na sila ay pumapasok na maaga ng 7 o'clock to 8 para magbasa. Yung dito ba sa public na ngayon, sa Pilipinas, sa tingin ko ba may naging progress na? Oo, as in meron naman kasi meron talaga mga estudyante na as in from minimal lang yung words. Actually, sa Filipino wala masyado. Konti lang talaga ang attendees ng Filipino. If I'm not mistaken, sa grade 9 nga, parang siyam lang siya. Only that, nung nag-exam sila ng GST tsaka yung individual, medyo mababa yung group screening test ng Filipino at saka yung individual exam ng Filipino. Kasi hindi namin dapat binabago yung result. As yung kung ano yung nakuha ng bata, raw score nila, yun talaga. Wala kailangan i-edit or baguhin. Kaya lumalabas talaga na maraming estudyante. Hindi namin alam kung ano yung naging problem nila. Pero meron talaga yung estudyante sa school na wala ang result nila sa Ano yung progress yung ginagawa para malaman kung saan mo nila basa? Meron kami group screening test. Yun ay parang about comprehension. Tapos meron din kami oral test na pinakabasa one-on-one ng teacher yung mga estudyante. So yun yung process namin. Kapag mababa ang result nila sa comprehension, tapos marami silang miscues sa oral test, sa oral reading test, most probably yun yung magiging result kung bakit mababa or bagsak sila. Saka sila mapapasok sa frustration. Yun yung kinikater namin na hindi sila masyadong nakaka-comprehend ng nabasa. At saka medyo madaming mali yung pronunciation sa comes to. Ano po sa tingin yung pinakamahirap na yung comprehension ba or yung way talaga ng pagbabasa ng estudyante? Actually, ang comprehension naman,
parang hindi lang siya ngayon, parang since before pa, problem na natin talaga siya sa Pilipinas. Kung mapapansin mo nga, kung mababalikan natin yung result ng PISA natin, parang tayo ay yun, diba? Parang tayo ay nasa third sa lowest sa Asia. So, kumbaga, hindi lang siya talaga ngayon problem. Ever since pa, problema na siya. So, yun. Kaya lang, itong aral kasi, ang kinuha talaga namin is yung hindi talaga makapag-recognize ng even letters ng sounds. As in, yung start ng program namin ng araw. As in, tinuturo namin ano yung sound ng M, ng N, ng O. As in, ano po kayo ng abakada? Yes, as in, meron kaming mga flashcards ng letters, and then identify nila ano yung sound noon, paano nagbabago kapag tinutumbay ng mga letters. As in, ganoon ka-basic. Kasi meron kami tinatawag sa araw na basic and plus. Ang basic, yun talagang hindi nakapag-recognize even ng sounds. Yung plus naman, yun yung mga nakakabasa pero hindi nakaka-comprehend ang mga sounds. So, yun yung nagraray mo. Sa tingin niyo po, ano po kaya yung possible na pwedeng maging solusyon para kahit na paano po, sa tulong niyo, ma-improve yung pagbabasa ng estudyante? Bukod po sa tulong, ano pa kaya yung sa tingin niyo po? Actually, yung aral kasi na 45 minutes actually namin siya ginagawa to 1 hour. Depende sa situation. So, ang tulong talaga na mangyayari doon or pwede nyo i-suggest namin is magkaroon talaga ng continuity kahit sa bahay. Kasi alam niyo yung dito, turo kami ng turo. Actually, best practice nga din namin yung sinuggest ng principal na nagkaroon ng one-on-one sa mga student teacher. Yung marami kaming student teacher dito even other subject areas sa AP, sa MAPE, sa math, parang ginagawa namin yung mga student teacher. Tapos meron silang 1 hour na i-allot sa mga struggling readers. Halimbawa, isang ST, ang vacant niya is 10 to 11. So, kukunin niya yung bata na naka-in-charge sa kanya, tapos pababasahin niya ng 1 hour. So, yung scenario na yun na ginawa namin, malaking tulong talaga siya. Kasi, na-practice talaga ang mga bata yung time na yun. So, ngayon, nasa English na kami. Nasa third week na actually kami ng English. Tapos sa project aral niyo po ba, nakabukod po ba yung Bible at may grade level po sa tuwing tuturuan niyo sila? Oo, actually, sa grade 7, meron kaming 4 sections. Isang basic, ako ang nag-handle, tapos 3 section ng plus. Ibig sabihin, merong comprehension ang focus. Ako naman, review. Okay, as in reading ng mga review words, word recognition, pronunciation. Sa grade 8 naman, parang meron silang 3 sections. Isang basic, 2 class. Sa grade 9, ganun din. May basic and then may class. And then sa grade 10, same din. May isang basic and then may 2 class. Sa tingin niyo po, bakit po kayo hanggang grade 9 is meron pong basic kung aral naman po siya ng 7 to 8? Ang aral kasi, ngayon lang siya taon. Ngayon lang talaga siya year nag-start. So, yung ginamit kasi namin na field theory na standard, na process talaga. As in, masyadong mataas yung standard. I mean, yung 28 to 40 sa 1 to 40 na comprehension question, kailangan maka-28 siya pataas ang estudyante para hindi sila makasali doon sa frustration readers. So, mostly ang mga estudyante namin ay 27 below. Raw talaga yung result lang. Legit na, alam mo yun, na wala kang binago or what. So, kaya madami siyang nung una. Pero nung inad namin yung oral,
medyo umunti siya kasi madami yung marunong magbasa. Tapos nung pina-exam namin sila ng individual, marami rin naman nakapasa. Talagang yung mga kasama talaga sa aral na yun, talagang sila yung pinaka as in na ano na namin nasala. Nasala